So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about yung demand letter. Since alam ko, familiar kayo dito, and most of you na nanonood ng video ko is knowing kung ano ba talaga yung impact nito, and then kung legit ba to, no? So pag-usapan po natin yan mga ka-lifestyle. So stay tuned, tapusin mo itong video hanggang dulo para malaman mo kung ano yung gagawin mo once na naka-receive ka ng demand letter. Okay? So, sa mga hindi po nakakalam, no, yung demand letter, hindi po yan totally nanggagaling sa mga abogado, police, NBI, no? Nanggagaling po yan sa napag-utangan po natin, or let's say halimbawa sa All Leading Application, nanggagaling po yan doon, ano? Hindi po yan totally nanggagaling sa mga abogado, no? Kasi yun po yung tinatanong ng karamihan, ano? Which is I found out na matagal na nanggagaling lang po yan sa mga other parties, no? Kung saan tayo nagka-problema, no? I hope naintindihan nyo, no? So, pero hindi ibig sabihin hindi po legit, no? Hindi po guarantee na totoo. Actually, yung mga demand letter is formal letter po yan, ano? Na ibig sabihin po yan, once na naka-receive po tayo, meron pong prior notice, no? Nandoon po lahat ng statement of account natin, lahat po ng mga basta nandoon na lahat, no? Total payments, no? Magkano na lang yung babayaran natin, yung principal, ganun yung interest, nandoon na lahat, yung kabuuan po lahat, no? So bibigyan po tayo, naka-indicate din dun po na bibigyan tayo, no, kung halimbawa 5 days na ma-resolve natin yon para hindi na umabot sa korte, no? So again, baka lifestyle, no, most of the demand letter, especially pag galing sa mga online leading application, is hindi po yan totoo. Wala pong katotohanan, especially kung nare-receive nyo lang through email, through text, no? So hindi po yan, wala pong katotohanan. Ngayon, once na naka-receive kayo nung hard copy talaga, hinatid talaga sa inyo, and then coming from online leading application, it's up to you pa rin if paano mo i-handle yan. Again, naka-indicate po doon kung magkano lang yung babayaran mo, then pwede mo rin kausapin yung nag-deliver sa inyo, no? Probably yung magdi-deliver niyan is staff pa rin ng mga online leading application. So meron din ako na-receive na katanungan about how about if home credit naman, ano? So again, disclaimer po muna tayo, no? I'm not totally against sa home credit, ano. Actually, meron po akong home credit na mini-maintain until now, no? Marami na akong multiple product na loan, and then meron din ako mga ibang offers nila, no. So kung sa tingin mo sinisiraan ko yung home credit whatsoever, wag mo nilang tapusin tong video, hindi to para sa iyo, no. Ikaw na damuho ka, alam ko madalas kang manood ng video ko, kung ano-ano yung mga iniisip mo, no, na sa tingin mo nangungutsinti ako. Hindi po sa ganun, no. So again, hindi po ako nangungutsinti or whatsoever na ganyan-ganyan, ano. So again, once na naka-receive po kayo ng demand letter, hard copy na hinatid po sa inyo mismo, again, pwede nyo kausapin, ano, yung nag-deliver, or let's say yung field collector na naghatid, no, kung pwede naman, yung iba naman napakikiusapan naman through proper agreement, ano. Pero once na, sabi kasi nila, once na nakapag-receive ka ng demand letter, and ang sunod niyan is korte na daw, no. Hindi po ganun, ano, mga ka-lifestyle. Marami pa mong prosesong gagawin. Again, hindi po sila gagasto na sobrang laki sa kakarampot lang po na utang, no. Malabo po yung ganun, especially kung meron kang utang na 3,000, 4,000, 5,000, ano, sa online leading application. Hindi na po sila gagasto ng ganun kalaki para lamang habulin ka ng ganun. So ang gagawin na lang nila, haharasin ka na lang kung ano-ano na lang yung mga
pananakot na gagawin nila. Ngayon, sa home credit naman po, once na naka-receive po kayo ng demand letter coming from home credit, parang pare-pareho lang din po yan sila ng mga online lending application. Naka-receive kayo ngayon, in the next month, makaka-receive na naman kayo. Marami akong mga nababasang ganun, na always sila nakaka-receive ng demand letter, Pero, wala naman daw silang magagawa, wala naman talaga silang pambayad, So, ang ginagawa na lang nila, tinatanggap na lang nila. Then, kung meron pa mga susunod na mangyayari, tatanggapin na lang nila. Kasi since sobrang laki na, hindi na nila mahabol yung total payment nila. That's why, receive na lang sila ng receive, Pero, again, naka-indicate naman doon, if ever naman na meron na kayong payments, naka-receive, nandoon pa rin naman yung accounts nyo, naka-indicate pa rin doon yung contract contract number, nandoon pa rin, total payment, then monthly due nyo, nandoon pa rin, So, it's up to you na lang kung paano nyo i-handle yan. Pero, again, hindi ibig sabihin naka-receive po kayo ng demand letter, makukulong na kayo kagad. Or let's say, ipapatawag kayo sa NBI or sa korte, sa barangay. Hindi po ibig sabihin yon. Yung demand letter po is reminder lang po, or ano tawag doon, nagpaparemind lang na yun na nga, meron kayong responsibilidad, or let's say naka-breakdown doon lahat, ng total babayarin nyo, hindi ibig sabihin na ipapakulong na kayo kagad. Nakasaad lang lahat ng mga pwede nyong gawin, within that range of days na binibigay nila. So, probably mga 5 to 6 days, dapat nyo daw i-resolve yun. Pero pag hindi nyo na-resolve yun, wala naman. The next day, wala pa rin namang mangyayari sa inyo. Wala namang NBI, walang huhuli sa inyo, mga ka-lifestyle, Correct me if I'm wrong, in the next month, next June nyo, makaka-receive din naman kayo hanggang dumami yung demand letter nyo. Again, formal letter po yung demand letter. Pwede nyo tanggapin yan, or nasa sa inyo yan, or hindi. Kung ako tatanungin, of course, tatanggapin ko yan, din babasahin ko ng maigi. Nakasaad kasi doon lahat ng pwede nilang may offer, Pero in the future, wag na kayo mag-expect na magagamit nyo pa yung home credit accounts nyo, makakapag-loan pa kayo whatsoever, kasi terminated na. So, may nagtanong din sa akin if pwede bang magbayad doon sa bill collector na nagbigay ng demand letter. Pwede po, as long as merong resibo, merong evidence na nakapagbayad ka, pwede yan, picturean nyo lang. Pero I highly suggest na doon naman yung accounts nyo, kung alam nyo naman yung account nyo, contract code nyo, doon na lang po kayo magbayad para meron kayong assurance na papasok po talaga, makakredit po talaga yung ibabayad nyo. So, yun lang mga ka-lifestyle, Peace.